Hello everyone. Our lesson for today is about areas under normal curve. Okay, so the standard normal curve. Let's review. The standard normal curve is a normal probability distribution that has a mean equal 0 and standard deviation equal to 1. So yan yung itsura nila, no? Yung mean is 0, standard deviation is 1. Okay. Table of areas under normal curve. This table consists of all areas that can be found under normal curve. Meanwhile, I mean, mm, it is also known as the Z table. So itong table of areas under normal curve, tinatawag din siyang Z table. Meanwhile, the z-score is a measure of relative standing. It represents the distance between a given measurement x and the mean expressed in standard deviation. It is calculated by subtracting mean from the measurement x and then dividing the result by standard deviation. Okay, so ito yung sample ng z-table, no? So actually 0.0 hanggang 3.0 to. At ito naman 0.0 hanggang 0.09. Okay, so ito ay sample lang, no? Pinuto lang natin sa ilalim. Okay, may dugtong pa to pababa. Let's have an example. Example 1, find the area that corresponds to z equals 1.04. Take note that finding the area that corresponds to z equals 1.04 is the same as finding the area between z equals 0 and z equals 0.4. No? So, yun yung ibig niyang sabihin. No? So, kapag given lang is z equals 1.04, yung literal na hinahanap natin is from 0 hanggang 1.04. Okay. So, paano natin gagawin yon? Okay. So, gamit itong table na to, no? Ang gagawin natin is ilo-locate natin yung position ng area natin, no? Hahanapin natin yung area. So, etong mga numbers na to, lahat ng to ay area. Okay? So, paano natin gagawin yon? We have these steps. Ang unang gagawin mo is that find the first two digit in the row. Kung mapapansin natin yung given natin is 1.04. Yung first two digit is 1.0. Okay, so 1.0 yung unang digit. Okay, so kung titingnan natin, ang gagawin natin, dito natin hanapin sa row. Okay? At yung 1.0 ay, ayan. No? So, ito yung 1.0. The next one is that we need to find the last digit in the column. So, dito naman tayo sa heading titingin. No? So, hahanapin natin yung last digit. Yung last digit natin dito is 4. So, ito yung 4. Tama. Ayan. No? So, we have 0.04 for yung last digit. No? The next na gagawin natin is get the area at the intersection. So, kukunin natin ngayon yung intersection nilang dalawa. Okay, so 1.0 papunta dito sa right and 0.04 pababa. Yung intersection nila ay 0.3508. Therefore, the area that corresponds to z equals 1.04 is 0.3508. So, yan yung area natin. Ibig sabihin, itong shaded region natin na to is 0.3508. Okay? For clarification lang, bakit nandito yung 1.04? So, etong linya na to, inassume lang natin, no? Alam natin na yung 1.04 is greater than 1, ibig sabihin lagpas siya sa 1. And hindi siya lalagpas sa 2, no? It's not about 2. So therefore,
in between 1 and 2 siya. At dahil 1.04 is hindi siya mas mababa siya sa 1.5, ibig sabihin, inassume natin na nandito siya, no? So inassume lang natin na nandito yung 1.04. Okay. Next, another example. Find the area that corresponds to z equals negative 1.23. Okay. So again, ibig sabihin nito, ang hahanapin natin ay mula 0 patungo sa negative 1.23. Okay. Dahil negative yung given natin, so ibig sabihin yung drawing natin or hinahanap natin is nasa left side. Okay? So eto, kasi yung right side is positive, yung left side is negative. Okay, tas alam natin na yung negative 1.23 is mas mababa compared sa negative 1. So, ibig sabihin nandyan siya, between negative 1 and negative 2. Okay? So, inassume lang na natin na nandito yung location niya. No? Not exact location, but yun yung tamang lokasyon niya sa pag-assume. I-assume lang natin, nandito siya. No? Tapos, eto, dapat sinishade natin to para alam natin kung nasaan yung hinahanap. Okay? So, yan yung hinahanap natin. And to find the area, no? Take note na wala tayong area na negative. Lahat is positive. Therefore, same table pa din yung gagamitin natin. So, same pa din yung process sa paghanap. I-disregard lang natin yung negative. So, step 1 is find the first 2 digit in the row. So, yung una natin dito is 1.2. Tama, yung unahan na digit is 1.2. And yung 1.2 is yan. Nandyan siya. Next step is find the last digit in the column. So, yung last digit natin dito is 3 and yan yung 0.03. Therefore, yan yung hinahanap natin. The last step is we need to get the intersection para makuha natin yung area. Yung intersection nila ay 0.3907. Okay? Therefore, the area that corresponds to z equals negative 1.23 is 0.3907. Okay, so yan yung area natin. Itong shaded region natin na to is 0.3907. Another example. Find the area between z equals negative 1 and z equals negative, positive 0.94. Ito yung drawing natin. So, always natin lalagyan ng line sa gitna para mas madali. So, z equals negative 1 nasa left side and z equals 0.94. Yan, nasa right side. Kung mapapansin natin, nandito yung 0.94. Mas mababa siya sa positive 1, kaya nandyan. Wala siya sa left side kasi positive naman. No? So, kapag positive, nasa right side. Okay? So, yun. Sa paghanap ng area ng negative 1, dahil whole number naman siya, or 1.00 kung i-convert natin into 3-digit decimal, the area that corresponds to z equals negative 1 is 0.3413. Okay? Take note, no? So, 1 lang dito. So, usually kapag isa lang, dadagdagan natin ng 1 ng dalawang 0. Bali, magiging 1.00 na siya. Kung 2, 2.00. No? So, yun. Kung 1.3, dadagdagan pa din natin ng 0 para maging 3 digit na siya. Magiging 1.30. Okay? So, yung intersection nila ay yan. 3, 4, 1, 3. No? So, 3, 4, 1, 3 yung intersection nila. Okay? Ibig sabihin, yung area from 0 to negative 1 is 0.3413. Or kahit hindi mo na gamitan nito kapag na-memorize mo lang yung empirical rule, so kayang-kaya na. No? Next is that the area that corresponds to z equals 0.94 is 0.3264. So, paano nakuha? 0.9, first 2 digit, no? Ito 0.9. So, yung last digit is 4. So, ito.
So, yung intersection nila ay 0.3264. Okay. So, meaning, etong area na to from 0 to -1 is 3413 and 0 to 0.94 is 3264. So, anong gagawin natin? Based on the illustration above, we need to add the two areas. So, i-combine lang natin tong dalawang area na to para makikuha yung area from -1 to 0.94. Kasi kung titingnan natin sa drawing, magkatabi lang sila. So, pwede nating i-add, no? At ang sagot ay 0.6677. That means that the area between z equals -1 and z equals 0.24 is 0.6677. Okay, so may tanong ba? Kung meron, i-comment lang sa comment section. Kung wala, try this practice. Find the area of the following. So yung gagawin mo lang is i-follow mo lang yung instruction ko kanina. Una, hanapin yung first two digit. Second is hanapin yung last digit. Third is kunin yung intersection. Okay? In case na isa lang or dalawa lang yung given digits, so kailangan mong dagdagan ng 0 para maging 3. Okay? So that's all. Thank you for watching